Sabay-sabay tayo munang mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe ka na kasi para updated kayo lagi sa ating mga balita. And yung mga cellphones ninyo, magno-notify yan kung meron tayong mga breaking news at kung live na ang Donmar TV. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you, thank you. Itong interview ni Representative Chua kay Ted Filon. Ano na ba ang status ng confidential funds? Walang... Sa totoo ba? Natatawa ako sa kanila kasi problema nila itong confidential funds ni VP Sara na milyon lamang. Pero hindi sila nagka-problema doon sa flood control na billion, yung national budget na trillion na yung mga corruption. Pero problema sa kanila, si VP Sara na milyon lamang. Ano ba talaga? Very obvious na namumuliti ka. Ito, panoorin natin. Nasa linya ngayon si Congressman Joel Chua po, ang kinatawan ng Manila at siya po ang chairman ng Committee on Good Government sa Kamara de Representante na nanguna sa investigasyon tungkol sa umano ay paggasta ng tanggapan ng Vice Presidente doon sa kanyang confidential fund. Good morning po, Congressman Joel. Ay, good morning po, Manong Ted, at sa lahat po na inyong tagapakinig. Opo. May mga nangungumusta po dun ho sa inyong ginawa pong pagdinig sa confidential fund ni VP Sara ng inyong komite. Tapos na ho ba ang hearing na ito? Ano ho ba kayo? Ano na po kayo? Nag-closing Hindi pa po ito hearing? nakukonclude. Supposedly, 2 weeks ago, magsiset po sana ako tungkol po dito. But yung mga members po natin ay nag-request, baka po pwede po ang unahin muna yung sa PhilHealth. Medyo interesado po sila. Unahin nyo yung sa PhilHealth. Zero budget nyo. Yung, pagsabihan mo yung mga kasamahan mo, Joel Chua, ha? Na unahin nyo yung PhilHealth kasi po, marami pong nagkakasakit na nagugurgur dahil walang pera. Sabihin nyo, wala kayong makukuha dyan sa confidential funds ni VP Sara. Puros lang yung inggit eh. Inggit lang kayo eh. Doon po sa nangyari sa PhilHealth, kaya yun po muna yung prioritize namin. So, supposedly, today, magsiset po ulit ako kasi nagiging problema po namin, naghihilaan po kami ng mga members ng ibang mga committee dahil naghahanapan kami lahat ng quorum. Until kagabi, naghahanap pa rin po ako ng quorum. Hi po, Merafe. Welcome to Donmar TV. Ngayon naman po, yung mga privilege speech ng ibang mga congressman ay ilang araw na rin po akong kinukulit at yung po muna inan namin. In any event, ito naman po ay hindi pa namin kinukonclude at Merciful Alferez, yung ating mayor ng mga moderators. Hello po. humihingi po ako ng pahintulot sa House leadership na even after matapos po or suspend ang ating session, baka po pwede po ako makasingit. Opo. So nangangahulugan nga po na wala pang wrap-up hearing ito at hindi pa ho kayo makakabuo ng committee report kundi nga ito inyo sasarhan, di po ba? So ngayon po hanggang Wednesday na lang po ang inyong session bago ho kayo mag-election break and then June na ang balik ninyo. Ano sa kutubo ninyo? Magkakaroon ba kayo ng pagkakataon? Ako po'y humihingi po ng pahintulot sa Committee on Rules. Mamaya po kasi ang isa po sa i-deliberate po namin dito ay yung kay Congressman Manix Dalipe pagdating po sa kuryente doon po sa lugar po nila. At siya po ay kinakausap ko po na sana po mabigyan po ako ng pahintulot na makapag-conduct pa ng committee hearing kahit po suspended po. Suspended na ang session. Opo, but you will have to have you must have a quorum. Otherwise, baka may sumipot dyan na hindi kaalyado ng kabilang banda, agad kayong questionin sa quorum.
Actually, yun din ang ano eh. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makabuo ng quorum. Nagtatawag pa rin po ako ng quorum. Kaya, kasi meron po kami ngayong committee hearing. Ang Sa problema, mga nagtatanong sino itong si Representative Chua, siya po yung chairman sa House of Representatives doon sa hearing po sa confidential funds ni VP Sara. ako naman ay naghihilaan po kami ng isang committee. Yung Committee on Public, yung kay Congressman Paduano. Accounts. Accounts. Opo, medyo naghahanap din siya ng quorum. Kaya hindi ko rin po alam kung paano ako makakuha ng quorum ngayon. Kaya halos karamihan po ng mga congressman nasa kanilang mga Distrito na. distrito. Opo. So, paano ho yun? Si Mary Grace Piatos... Wala kayong magagawa dyan. Huwag niyong pipilitin na mag-hearing kayo ng confidential funds. Di ba? Alam nyo, busy na kayo sa eleksyon eh. Oh. Alam ko, hindi talaga nila ito itutuloy itong hearing ng confidential funds. Masisira sila sa eleksyon. Kasi sa kanilang mga distrito, marami pong nagmamahal kay BP Sara. Ngayon, kung isusulong nila yan, hearing sila ng hearing dito sa confidential funds, there is a big tendency na magagalit yung taong bayan at hindi sila iboboto. Yan ang ikinatakot nila. Mga ano ba? Mga marunong rin eh. Si Cocoy Villamin at et al. Paano ho yun? Ano po, paano ito, kumbaga natin tatanggapin na sinimulan po ng komite itong revelasyon sa mga sinasabing signatories sa napakaraming mga voucher and then at the end of the day, parang walang closure. Kung hindi po ito, ang inaantay ko rin, kung hindi po ito magiging, kung hindi po matatapos yung ating committee hearing, ihingi po ako ng pahintulot sa aking mga kasama kung ako ipapayagan nila na gumawa ng partial committee report. At siguro, yun na lang po muna ang ating isusumite. Opo, kasi if you recall ng ating mga unang panayam, sa inyo nga nanggaling na kung pagbabasehan ng mga unang mga informasyon at ebidensya kaninyo, sapat na para po sa impeachment ng Vice Presidente. Di po ba sa inyo nanggaling yun? So, Tama po kayo. At hanggang ngayon po, hindi naman po nagbabago ang aking stand pagdating po dito. Kasi kayo ha, sa Maynila, tandaan nyo po itong si Congressman Chua ha. Gusto niyang ma-impeach si BP Sara. He is for impeachment hearing kay VP Sara. Alam ko naman eh. Mga tauhan ito ni Romualdez. Gusto itong ma-impeach si BP Sara. Kaya kayong mga taga Maynila, mag-isip-isip na kayo. Kung ako ang tatanungin nyo, huwag nyong iboto itong si Representative Chua. Huwag nyong iboto ito. Totoo lang. Ako na mismo magsasabi ha, huwag nyong iboto. So far as yung confidential fund is concerned, kung sila po ay wala na rin pong... Oy, Ferlas Vlog, shout out Sir Donmar. Yes po sir, kasi nga yung confidential funds ay na... Kumusta na po kayo dyan, Ferlas Vlog ha? Ingat-ingat po kayo dyan sa EDSA ha. Elizabeth Channel, Good PM, Donmar TV. interest na magtanong dito, siguro sa akin pong paniniwala dapat ito po ay mag-submit kami ng partial committee report kahit dun muna insofar as yung confidential fund is concerned. Kaso sir si Maricel po ito. Kaso kakayanin pa ba na umusad ng impeachment complaint considering na magsisimula na rin yung campaign period February 10, 11 o paano yun? Well, ako po kasi naniniwala po na yung Senado po is continuing body. At lahat naman po kami, ito po ay constitutional obligation po namin, constitutional duty. So regardless po kung may kampanya, siguro kung ako po naniniwala, kung ito po ay maisasampa po sa Senado, dapat pagbigyan po namin ng panahon. Otherwise, magiging remis po kami
sa aming tungkulin, sinumpaang tungkulin. But realistically, Congressman, kaya ba to? Kasi syempre ang hinaing nung kasama ng mga nag-file, hindi naman daw kasi inaksyonan agad. Well, hindi pa naman po natatapos. Tignan po natin in the next 3 days kung ano mangyayari. Okay. Opo. So yung pong pagtawag dito kila Raymond La Chica, Dennis Nolasco, itong mga miyembro ng AFP, hindi na ito matutuloy, Congressman. Well, in so far as yung Opo. sa kanila pong is concerned, sa akin po kasi, ito po talaga yung stand po ng mga ibang mga congressman. In so far as yung, like for example, nasabi po namin sila Mary Grace Piato, so forth and so on. Ito po yung na-establish na. Okay. At sa amin naman po, ang trabaho po namin ay makapag-come up ng mga batas in aid of legislation. At ito po ay nagawa na rin po namin, nakapagpasa na po kami ng 2. Now, pagdating po dito sa investigasyon po sa ito po ay mangyayari po yan once yung impeachment po ay tumuloy. Now, 2 po kasi ang proseso niyan. It's either isampa po ito sa Committee on Justice, which sa tingin ko po medyo mahihirapan na, or idiretso po ito sa Senado by 1/3 votes. Yung Idiretso nyo na sa Senado? Ha? Idiretso nyo na sa Senado? Bakit idadaan pa ninyo dyan sa Committee on Justice? Para siraan doon sa hearing na yun. Alam ko naman may ilang mga kongresista dyan na gustong idaan sa Committee on Justice dyan sa House of Representatives para siraan. Di ba? Idiretso na yan sa Senado. Yun naman pa rin Yun na ba yung proseso na yun Tingnan natin kung uubra ba yung impeachment na yan. articles of impeachment. So in either of the events, doon po mas ite-trace out po ito dahil yun po sa palagay po ng ating mga kasama ang mas proper venue para mas ito po yung mausisa ng mas malalim. Opo. So, ito nga po yung sinasabing 4th impeachment complaint ni Sec. Jen, ano bang balita nyo dyan, Congressman? Total naman tayo na nag-uusap dito. Wala naman nakikinig sa atin. Opo. Anong balita mo? Actually, wala pa po akong idea. Pagdating po dyan, hindi naman po ako parte ng mga... Grabe, ang galing mo doon, Ted Filon, ha? Galing mo doon, ha? Usapan nila dyan. Tayo, ito, ginagawa lang po natin trabaho natin dito. Tapos, busy rin po tayo sa ating mga distrito. Lahat naman po kami ngayon, palaban. So, medyo, pasensya na po kayo. Hindi po. Opo. Naunawaan po natin kasi nga, Sabihin ko lamang po yan sa media. Bakbak. Anyway, sige po. So ano po ang ating masasabi ngayon doon po sa nagkokomento na sinimulan ninyo and then ang direksyon ng una nga po ay impeachment, bagamat yan po ay hindi pa conviction, basically, start lamang ng proseso, pero ngayon, parang sinimulan pero mukhang hindi po tatapusin at wala pong movement, no? Yung SecGen, wala sa kanya pa, hindi pa nga na-refer po sa Speaker's Office Wala pa nga referral po mismo sa plenaryo para i-refer sa Committee on Justice Parang kumbaga sinimulan nyo, mukhang hindi tatapusin. Ano pong inyong reaction doon, Congressman? Kaya nga inis na itong mga aklayan, sina Cielo Magno, sila Dilima, bakit hanggang ngayon wala? 2 buwan na. Nasasaktan na sila. Ituloy nyo na yung impeachment na yan. Well, ako po kasi in so far as the impeachment is concerned, yan po ay na-file na. May mga nag-file na po dyan. Kung di po. Jane Bramblett, no? Ayaw niyang makipaglaban kay Tambaluslos kasi wala siyang Lucky 777 si Chua. Kaya pala. Si Jane Bramblett ang may sabi niyan, Chua. Maalala ko po, 3 na po yata ang file dyan. So kami naman po, merong 10 session days para ito po ay aksyonan. So tingnan po natin hanggang Wednesday
hanggat hindi po natatapos, hopeful po ako na may mangyayari po. Okay, kumbaga hope springs eternal, kumbaga ha. Opo, sabi nga nila. Hanggat hindi po natatapos pa ang session, may pag-asa pa po tayo. Ayun. Okay, sige po. So, sir, kami muling makikibalita. Salamat po sa amin pong pag-istorbo. Ayan, so, ayan ang tanong. Sa tingin ninyo, matutuloy ba ang impeachment hearing o itong confidential funds na hearing na ito? Sa tingin nyo, matutuloy ba? Napipressure na itong si Representative Chua eh. Na-pressure na si Jackie Chan. Sa akin lang, no, alam nila na hindi po maganda na ihihiring itong si VP Sara. Kasi every time na ihiring itong si VP Sara, alam nila na nagkakagulo. Tingnan nyo what happened dito sa Iglesia ni Cristo. Diba? Biglang nagsilabasan itong mga Iglesia ni Cristo. Naaalarma sila doon. Diba? Imagine, kung isusulong nila ang impeachment ni VP Sara, imagine, ilan ba ang populasyon ng Iglesia ni Cristo? Lahat yon, hindi sila iboto. Diba? Di ba tatakot sila doon? Kasi, ang Iglesia ni Cristo po ay they are not only located sa Manila, but they are around the Philippines. So takot sila. Kung ikaw, isa kang congressman sa isang distrito, sa isang distrito, marami ring mga Iglesia ni Cristo members dyan. So, malaking bawas yun sa kanila kapag kung maghihiring sila ng impeachment, doon sila takot. Doon sila takot eh. Huwag na tayong magbulahan. Di ba? So,